Life Basics isinalin sa Tagalog 2024. Makakatuklas kayo na mayroon kayong mga pagnanasa, at ang pagkakaroon ng pagnanasa ay isang regalo. Sa palagay ko, lahat tayo ay may mga pagnanasa, at hindi mo ito pinipili, sila ang pipili sa iyo. Ngunit kailangan mong maging maingat sa kanila, kailangan mong hanapin ang mga ito. At kapag natagpuan mo ang iyong pagnanasa, ito ay isang kahangahangang regalo para sa iyo dahil nagbibigay ito sa iyo ng direksyon, nagbibigay ito sa iyo ng layunin. Maaari kang magkaroon ng isang trabaho, o maaari kang magkaroon ng isang karera, o maaari kang magkaroon ng isang tawag, at ang pinakamahusay na bagay ay magkaroon ng isang tawag. At kung matagpuan mo ang iyong pagnanasa, magkakaroon ka nito, at hindi magiging pakiramdam sa iyo na trabaho ang lahat ng iyong gawain. Maraming mga bata at maraming mga matatanda ang natutuklasan sa paglipas ng panahon kung ano ang kanilang mga pagnanasa, at sa ilang pagkakataon hinahayaan natin ang ating. Hindi ko ito iniisip na mahirap. Sa palagay ko, ang nangyayari, kahit paminsan-minsan ay hinahayaan nating ang ating mga intelektual na sarili ang magpatibay sa mga pagnanasa na iyon, at kaya iyon ang kailangan na bantayan. Ang trabaho ko, isa sa aking mga tungkulin bilang pinuno ng Amazon, ay hikayatin ang mga tao na maging matapang, at mahilig ang mga tao na magtuon sa mga bagay na hindi pa nagtatrabaho, at iyon ay mabuti. Ito ay likas na tao. Ang ganitong klase ng banal na hindi kontento ay maaaring lubhang makatulong, ngunit sa totoo lang, alam mo, napakahirap talaga na makuha ang mga tao na magtaya ng matapang, at kailangan mong hikayatin iyon, at kung magtatataya ka ng matapang, sila ay magiging mga eksperimento, at kung sila ay mga eksperimento, hindi mo alam ng maaga, pupunta sila sa mangyayari. Ang mga eksperimento ay sa kanilang mismong likas na kalikasan ay madaling tagumpay, ngunit ang malaking tagumpay ay ilang malalaking tagumpay na nagpapabawi para sa maraming bagay na hindi nagtagumpay. Kaya nga, alam mo, ang matapang na pagsusugal, AWS, Kindle, Amazon Prime, ang aming negosyong third-party seller, lahat ng mga iyon ay mga halimbawa ng matapang na pagsusugal na nagtagumpay, at binabayaran nila ang maraming mga eksperimento. Ginawa ko ang bilyon-bilyong dolyar na kabiguan sa Amazon.com, talagang bilyon-bilyong dolyar ng kabiguan, at alam mo, baka maalala mo ang Pets.com o Cosmo, o alam mo, bibigyan ko ang aking sarili ng root canal na walang anesthesia ng napakadali. Wala sa mga bagay na iyon ang masaya, ngunit hindi rin sila mahalaga. Ang tunay na mahalaga ay ang mga kumpanya na hindi patuloy na nag-e-eksperimento, ang mga kumpanyang hindi tumatanggap ng kabiguan. Sa huli sila ay napupunta sa desperadong kalagayan kung saan ang tanging magagawa nila ay, maaari nilang gawin ang klase ng hula Mary na taya sa mismong dulo ng kanilang korporasyon, samantalang ang mga kumpanyang iyon na, alam mo, gumagawa ng mga taya sa buong proseso, kahit na, alam mo, malalaking taya ngunit hindi mga taya na mismong ang kumpanya. Hindi ako naniniwala sa mga taya na mismong ang kumpanya, iyon ay kapag desperado ka na, iyon ang huling bagay na magagawa mo, hindi mo maaaring magkaroon ng trabaho, at masama ang iyong balanseng trabaho-buhay. Alam mo, kahit na mayroon kang lahat ng oras sa mundo, tama ba? Maaari kang maramdaman lang na, ay Diyos ko, alam mo, ako'y miserable, at ikaw ay magdudulot ng enerhiya, kaya kailangan mong hanapin ang harmonya, mas mahusay na salita ito, at sa tingin ko para sa karamihan ng mga tao, ito ay tungkol sa kahulugan. Gusto ng mga tao na malaman na sila ay gumagawa ng isang bagay na nakakagana at kapaki-pakinabang. At para sa atin, alam mo, dahil sa mga hamon na pinili nating para sa ating sarili, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na magtrabaho sa hinaharap. At napakasaya na magtrabaho sa hinaharap para sa tamang uri ng tao. Kailangan mo bang maging mabilis at matatag? Kaya, kailangan mong magawa ang mga suntok,
at kailangan mo rin na mabilis at malikhaing gumawa ng bagong mga bagay sa mabilis na paraan. Ito ang pinakamahusay na depensa laban sa hinaharap. At dapat kang palaging nakaangat sa hinaharap. Kung ikaw ay umiiwas sa hinaharap, ang hinaharap ay mananalo sa bawat pagkakataon. Huwag kailanman na umiwas sa hinaharap. Lahat tayo ay may mga pagsubok sa ating buhay. Oo, kinu-question ko kung talagang mayroon kang kilala, o kahit na sinong kaibigan, o sinong kausap mo, walang kakulangan ng mga pagsubok. At sa pamamagitan ng paraan, ito ay maganda dahil ito ang nagtuturo sa atin kung paano bumangon muli. Nahuhulog ka, bumabangon ka. Lagi itong nangyayari. At alam mo, mayroon kang tiyak na mga regalo sa buhay, at gusto mong samantalahin ang mga ito. Ngunit ang aking payo sa pagsubok at tagumpay ay dapat na ipagmalaki, hindi ang iyong mga regalo, kundi ang iyong masigasig na paggawa at mga desisyon. Kaya, alam mo, maaaring maging ang uri ng mga regalo na natatanggap mo, tulad, maaaring maging mahusay ka sa matematika. Maaaring maging napakadali para sa iyo. Ito ay isang uri ng regalo. Ngunit ang pagsasanay sa matematika at pagdadala nito sa susunod na hakbang, maaaring maging napakahirap at mahirap. Kailangan mo ng maraming pawis. Ito ay isang pagpili. Hindi ka talaga dapat ipagmalaki ang iyong mga regalo dahil ibinigay lang sa iyo ang mga ito. Pwede kang maging mapagpasalamat sa kanila at magpasalamat sa kanila. Pero ang iyong mga desisyon, pinili mong magtrabaho ng mahirap, pinili mong gawin ang mga mahihirap na bagay, ang mga ito ay mga desisyon na maaari mong ipagmalaki. Ang pagiging isang imbentor ay nangangailangan dahil ang mundo ay sobrang komplikado, kailangan mong maging isang eksperto sa domain. Ibig kong sabihin, sa paraan, kahit hindi ka nagsisimula, kailangan mong matuto ng sapat upang maging isang eksperto sa domain. Ngunit ang panganib ay, kapag naging eksperto ka na sa domain, maaari kang mabihag ng kaalaman na iyon. Kaya mayroon ang mga imbentor ng paradohikal na kakayahan na magkaroon ng, alam mo, 10,000 oras ng pag-eehersisyo at maging isang tunay na eksperto sa domain at magkaroon ng isang isip ng isang nagsisimula. Magkaroon ng isang sariwang pagtingin dito kahit na alam na nila ng marami tungkol sa domain, at iyon ang susi sa pag-iimbento. Kailangan mo ng parehong bagay, at sa tingin ko, ito ay sinadya. Sa tingin ko, lahat tayo ay mayroon nito sa loob natin at lahat tayo ay maaaring gawin ito, ngunit kailangan mong maging sinadya tungkol dito. Kailangan mong sabihin, oo, magiging eksperto ako at pananatilihin ko ang aking isip ng isang nagsisimula. Hindi mo pwedeng takasan ang mga hakbang. Kailangan mong ilagay ang isang paa sa harap ng isa pang paa. Ang mga bagay ay tumatagal ng oras. Walang shortcut, ngunit gusto mong gawin ang mga hakbang na iyon ng may, alam mo, pagnanasa at determinasyon. Madali magkaroon ng mga ideya. Napakahirap na gawing tagumpay ang isang ideya. May maraming hakbang sa pagitan. Ito ay nangangailangan ng pagtitiyaga, ng walang pagpigil. Kaya lagi kong sinasabi sa mga tao na nag-aakala na gusto nilang maging mga negosyante, kailangan mo ng kombinasyon ng matigas na determinasyon at kailangan ng pagiging maayos, at dapat mong malaman kung kailan magbigay sakit. At sa pangkalahatan, kailangan mong maging matigas ang iyong pananaw dahil kundi ay madaling sumuko. Ngunit kailangan mong maging lubhang maayos sa mga detalye dahil habang patuloy ka sa pagtupad sa iyong pangarap, makikita mo na ilan sa iyong mga paniniwala ay mali. Kailangan mong magawa ang pagbabago sa mga bagay na iyon. Kaya't iniisip ko na ang pagdadala ng isang ideya ng matagumpay hanggang sa merkado at pagpapalit nito sa isang tunay na produkto na mahalaga sa mga tao at tunay na nagpapabuti sa buhay ng mga tao ay isang malaking trabaho. Huwag subukang habulin ang kung ano ang uri ng mainit na damdamin sa araw. Sa tingin ko, nakita talaga natin ito.
Nakikita mo ito sa iba't ibang lugar sa maraming iba't ibang konteksto, ngunit sa tingin ko nakita natin ito sa mundo ng internet ng medyo maraming beses kung saan, alam mo, ito'y parang ang pinakamataas na pagkaalisto ng internet, sabihin na, 1999. Nakakita ka ng mga tao na sobrang pasyonado sa isang bagay. Medyo iniwan nila ang trabahong iyon at nagdesisyon, gagawa ako, alam mo, ng isang bagay sa internet dahil ito, alam mo, parang, alam mo, ang pagsalakay ng ginto ng 18 hanggang 49 sa paraan na iyon. Ibig kong sabihin, makikita mo na ang mga tao, kung babalik ka at pag-aralan ang kasaysayan ng pagsalakay ng ginto ng 18 hanggang 49, makikita mo na, alam mo, sa panahong iyon, lahat ng mga tao na kasali ay nasa malapit sa California. Alam mo, maaaring sila ay isang doktor, ngunit tumigil sila bilang isang doktor at nagsimulang maghukay ng ginto, at halos hindi nagtatrabaho iyon. At kahit kung gumana man ito, alam mo, ayon sa ilang pamantayan, tagumpay sa pinansyal o anuman ito, ako ay. Sa palagay ko, nag-iiwan ito sa iyo sa huli na hindi kontento, kaya kailangan mong maging napakalinaw sa iyong sarili. At sa tingin ko, isa sa pinakamagandang paraan para gawin iyon ay ang konsepto ng pag-i-imagine sa iyong sarili patungo sa edad na 80, tumitingin sa iyong buhay at sinusubukan na tiyakin na binabawasan mo ang bilang ng mga pagsisisi na iyong nararamdaman. Ito ay epektibo para sa mga desisyon sa karera, epektibo rin ito sa mga desisyon sa pamilya. Alam mo, gusto mo, mayroon akong 14 na buwang gulang na anak, at napakadali para sa akin, kung iniisip ko ang aking sarili kapag ako ay 80 na, alam ko na gusto kong makita ang paglaki ng munting lalaki na iyon. Kaya, kung ito'y, ayaw kong maging 80 at maisip, ano ba, alam mo, na wala ko na ang lahat doon at wala akong uri ng relasyon sa aking anak na gaya ng inaasam ko, at iba pa. Kaya, kung iniisip mo iyon, kaya't sa palagay ko isa pang bagay na maipapayo ko sa mga tao ay na palaging kumuha ng pangmatagalang pananaw. At sa tingin ko, ito ay isang bagay na maraming pagtatalo, alam mo, mayroong maraming mga tao, at isa ako sa kanila, naniniwala na dapat mong mabuhay para sa ngayon. Sa palagay ko, ang dapat mong gawin ay isipin ang malaking panahon na naghihintay sa iyo at subukang tiyakin na ikaw ay nagplaplano para dito sa paraang magbubunga sa huli ng kasiyahan. Kaya ito ay sa akin lang, ito ay ang paraan kung paano ito gumagana para sa akin, at ibig kong sabihin, lahat ng tao ay kailangang hanapin ito para sa kanilang sarili. Kaya, maraming mga landas tungo sa kasiyahan, at kailangan mong hanapin ang isa na gumagana para sa iyo.